Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sinong naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanungin po ang ating mga sarili. Ano po ba ang mga pinahalagahan natin sa ating buhay sa ngayon? Marahil masasagot natin ang simpleng katanungan na ito at sasabihin natin, "Father, ang pinahalagahan ko po ay ang aking pamilya. Ang pinahalagahan ko po ay ang aking hanap buhay, ang aking pag-aaral." Pero meron din namang magsasabi, "Father, ang pinahalagahan ko sa aking buhay ay walang iba kundi ang aking ari-arian." Bakit ho sinisimulan sa ganitong pamamaraan? Dahil minsan hindi natin napapansin na kung ano ang pinahalagahan natin sa ating buhay, yaan ang tinuturing nating tunay na kayamanan. Kaya nga, kapag ang buhay natin, sinasabi natin, mahalaga ang ating pamilya, ang pamilya ang ating kayamanan. Kapag sinabi natin, mahalaga ang aking pakikipagrelasyon sa Diyos, yun ang iyong kayamanan. Pero mga kapatid, ano nga ba talaga ang kayamanan natin? Kapag tinanong ko po kayo, sino po sa inyo dito ang gustong yumaman? Wala. No? Walang nagtaas ng kamay. No? Pero naniniwala po ako, lahat po tayo marahil gusto nating yumaman. Pero anong klaseng kayamanan? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, si Jesus nagbahagi ng talinghaga patungkol sa isang mayamang lalong yumaman. Mga kapatid, wala hong masama sa pagiging mayaman. Kagaya dun sa talinghagang ibinahagi ng Panginoon, wala namang masama na magkaroon siya ng ari-arian, na magkaroon siya ng maraming pera. Ngunit ano ang naging masama? Naging makasarili siya. Naging sakim siya.
At minsan mga kapatid, sa kagustuhan nating yumaman, nakakalimutan natin ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Dahil ang tunay na kahulugan ng kayamanan ay hindi pagiging makasarili, kundi ang tunay na kahulugan ng kayamanan ay yung kakayanang magbahagi. Ang isang mayaman, hindi puro kabig, hindi puro ako. Dahil sa paningin ng Diyos, ang tunay na mayaman ay yung kayang magbahagi. Father, wala nga akong anong yaman, pero kaya ko namang tumulong, kaya ko namang magbahagi. At yun marahil ang ipinapaintindi sa atin ng Panginoon. Kung ang pinahalagahan natin sa ating buhay ay ang makatulong sa iba, kung ang pinahalagahan natin sa ating buhay ay yung ating relasyon sa Diyos, nangangahulugan na ang kayamanan natin ay hindi makasarili. Bagkus ang tunay nating kayamanan ay walang iba kundi ang Diyos. At kung ang Diyos ang ating tunay na kayamanan, marunong tayong magbahagi. Marunong tayong magbahagi. Dahil tandaan natin mga kapatid, kung ano man ang meron tayo, hindi lang yun dahil sa kagalingan natin, kundi kung ano man ang meron tayo, ay dahil sa kabutihan, awa, at pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, pangarapin natin maging mayaman. Hindi lamang sa lupang ito, kundi pangarapin natin maging mayaman sa ating susunod na buhay, ang buhay na walang hanggan. Dahil doon tayo aani ng ating tunay na kayamanan. Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magsamikap tayo na magkaroon ng kayamanan, at ang kayamanan na ito ay ang kayamanang magbahagi, umibig, kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.